Hello OG, I'm Jico. We are here in General Luna, Siargao Island. And welcome to the tiny White House. Tara, pasok tayo! The real reason kung bakit gusto ko ng tiny house, first is, yung bahay kasi namin medyo may kalakihan, especially yung ancestral house namin. Parang ayoko na naglalakad ka pa ng malayo para lang mag-CR, bumababa ka ng bahay para kumain. So, ayun, nakita ko din yung tiny house movement sa US and then dun sa ibang bansa. So, na-inspire ako dun sa kanilang container living. At doon ko nakita na pwede pala na 2.5 meters yung lapad, tapos yung haba is 7 meters lang or 5 meters, magkakaroon ka na ng bahay. So, nung ako yung nag-design ng tiny house na to, pinakita ko lang to dun sa gumagawa o yung sa contractor. And then, yun, na-realize na kagad yung project na tiny house around 2009. Yung family namin is taga Siargao talaga. So around mga 1980s, 1990s, nabili ito ng parents ko. Conjugal property ito dito sa General Luna. May mga practices kasi dito sa Siargao na kapag bunso ka, yung property na wala masyadong coconuts, yun yung ibibigay sa'yo. Kasi pag sister mo or brother mo, sa kanila binibigay yung maraming coconuts kasi yung main source of living dito sa Siargao Island during those times ay copra selling. So since bunso ako, binigay nila sa akin yung beachfront kasi ito parang mga 5 or siguro mga less than 10 lang yung coconuts. Kaya sa akin binigay yung property na to. It changed after sumikat si Siargao. Siyempre, nag-iba na kung sino yung beachfront property, sila na yung sobrang mahal na hindi naman namin in-anticipate. So ako talaga parang I'm a nurse by profession pero frustrated architect. So dapat talaga architecture sa yung pag-aaralan ko. I was about to enroll sa UST. May konting background din ako sa architecture kasi yung father ko ang dami niyang libro when it comes to designing houses. Kasi nga engineer siya. And then, doon ko nakita yung design na pwede mong itago yung bubong, not necessarily slab siya, not necessarily na made from concrete yung roof mo para protected ka sa typhoon. Kasi nasa beachfront ako and I am facing, yung properties facing Pacific Ocean. So, in-anticipate ko na talaga na pag bumagyo, lilipa rin talaga yung bubong. So, yung ways na para itago yung bubong is i-cover mo siya ng concrete. Kaya rectangular yung design niya, pero kung titingnan mo, hindi siya slab sa taas. Nakatago lang talaga yung bubong. That is made from sin lang talaga yung bubong. Yung metal sheet, yun lang talaga yung bubong niya. Then, after that, nung ma-design ko na yung parang rectangle na shape, more on European na kagad yung naisip ko na pwedeng gawing a source of inspiration. So, the lot size is 2,000 square meters, and then the floor size ng bahay, ng tiny White House, is around 30 square meters. So, yung mga materials na ginamit, so we use mangyum wood, kasi sa Siargao, bawal na kumuha ng mga hardwoods. Pagdating naman sa windows, so yung mga windows, yung original windows design niyan, dapat yan puro wood. And then, puro sealed yung bahay, but then may problem sa design. Kasi hindi nakakahinga yung bahay. Kaya may time during our stay dito sa tiny White House na sobrang kulob, wala masyadong hangin, especially pag walang aircon. So we decided na mag-install na lang ng aluminum na owning windows dun sa taas and then sa baba, every fixed window para at least makakahinga yung bahay. Then sa CR naman, kung mapapansin nyo, so yung mga tiles, may mga design. So, yung inspiration is still Pinterest. So, nakita ko yung design na para siyang Moroccan-inspired. So, dun ko siya kinuha and then I look up dito sa available na hardware. Tapos, when it comes to sa windows naman, nilagyan namin ng grills
Kasi nga, may bata ako. And then, ayokong ma-compromise. Natatakot din ako sa safety dahil yung property ko is beachfront. Ayoko naman lagyan ng wall yung beachfront area. So, there's a possibility talaga na may papasok na tao. So, panigurado lang, linagyan talaga namin ng grills. Anyway, maliit lang naman yung bahay. So, pagpasok nyo sa property, una nyo talaga makikita is madaming coconuts. Napapalibutan ka na kagad ng coconuts. And then, bandang gitna, makikita mo yung outdoor lounge na pwede kang mag-grill. Tapos, pag dediretsohin mo lang, after nun sa gitna, it will lead you to the beachfront. Tapos, pagbalik mo, may mapapansin kayo dito sa gilid na ang dami kong friends, ang tawag nila doon chapel. Kasi mukha tong simbahan, pero actually, it's a kitchen. Before, kubo talaga yan na outdoor kitchen. Kasi dahil maliit yung bahay, yung tiny white house, ayokong ilagay sa ilalim yung kitchen kasi mangangamoy. And then, ayokong nasisira yung pagiging puti ng pintura ng wall na magiging milky na siya or dirty white dahil sa usok. Another reason bakit nakaseparate yung kitchen is matatakutin ako sa sunog. Matatakutin din ako sa gasol. So, outdoor yung kitchen and then puro kuryente yung gamit. So, pagpasok nyo naman ng tiny white house, first nyong makikita sa bandang left ninyo is yung dining table. And then, sa front naman is makikita nyo yung comfort room na door. Then sa gilid ng comfort room na door, yun na yung hagdanan going to the loft area. Tapos pagbaba nyo dito sa gilid, nandun na kagad yung parang master's bedroom na makikita nyo yung queen size na bed, tapos yung day bed na nandun sa gilid. So ganun lang talaga kaliit si Tiny White House. During the construction ng Tiny White House, yung na-encounter ko talaga is that was 2018 to 2019. 2018, nag-start ako pag-apply ng building permit. Ang hirap. First is, may hirap dahil ang daming bago, ang daming changes. Na pag nag-apply ka, akala mo na-comply mo na lahat. And then suddenly, pagdating mo doon, meron na namang another requirements. And then, here comes DNR. Kasi sobrang strict ng DNR sa Siargao. So, kailangan talaga yung septic tank mo, makapasa sa design. So, kailangan mong kumusult ng sanitary engineer. Lahat ng mga pumipirma dun sa plan mo, wala masyado dito sa island. During that time, so kailangan ko pang pumunta ng main island ng Surigao para lang magpapirma. Dahil may trabaho ako, sobrang hirap mag-comply ng mga requirements just to get a building permit during that time. Yung pangalawa naman, nung nandito na si Tiny White House, may mga flaws sa design ng bubong. Kasi, yun nga, tinago ko na yung bubong para hindi matamaan ng malakas na hangin, pero masyado siyang flat na pag umuulan, hindi ganun kabilis bumababa yung tubig. So, nakailang ulit muna ako ng ceiling, nakailang ulit ako ng bubong, only to find out na yung design talaga ng bubong yung problem. During Odette, nasa main bahay kami dun sa Dapa. And then, tumakas kami from dito sa beachfront area na property namin. Pumunta kami dun sa medyo inwards na property. Kasi nga, in-anticipate namin na baka tumaas yung dagat. The day after Typhoon Odette, umikot na ako ng Siargao. So, pumunta ako ng ibang municipalities and then dinaanan ko to. And then, yun nga, along the way pa lang, makikita mo na yung damages. Lahat ng poste ng kuryente, nasa gitna na ng road. And then, lahat ng puno, nasa gitna ng road. So, yung mode of transportation ko nun is motor lang. Tsaka, hindi na ako dumadaan sa normal na road. Nasa gilid na ako, iniikot-ikot ko na yung mga areas para lang makaabot ng General Luna. Pagdating ko dito sa, malapit na ako sa property, alam ko talaga na sobrang laki ng damages. Kasi, nakikita ko na yung dagat na umabot sa daan. So, pagpunta ko, pagpasok ko pa lang sa entrance, nakikita ko na kagad na, ay grabe. Speechless. Hindi ko muna alam kung ano yung, parang tanggap ko na wala na. Sira na talaga si Tiny House. Then, lahat ng coconuts nagsibagsakan.
So, habang naglalakad ako sa tubig, nung makita ko na si Tiny White House na parang intact, parang gumagaan yung loob ko. So, nung pumasok ako sa bahay, nung makita ko na okay si windows, walang nabasag, then, pagtingin ko sa mga gamit, wala namang problema. Although yung floor sobrang basa. And then, very good na yung trabahante na naiwan dito, inakyat nila yung mga foam ko. Then, yung ceiling, intact lang, walang makita na parang basag. Pero overall, it's a very sad, parang nakakalungkot na hindi ko alam kung makaka-bounce back pa ba yung paligid. Yung coconuts nga, sabi ko, siguro tatanggapin ko na lang yung realidad na ipapaputol ko na lang sila lahat or magtatanim na lang ulit ako ng bagong coconut. So yung makikita dun sa property, may mga parang stump na lang na natira, yun yung mga coconuts na hindi nag-survive. So after building Tiny White House, doon ko na-realize na di mo kailangan ng sobrang laking bahay to be happy. Kahit maliit lang, pero coming from your heart na ikaw mismo yung, parang anak ba, ikaw mismo yung bumuo, ikaw mismo yung gumawa ng ways para gumanda. So ganun din yung touring ko sa Tiny White House na dahil sa ako'y lahat nung nag-conceptualize, ako lahat nung gumawa ng designs, parang there's a sense of fulfillment na happy na ako sa ganito kahit maliit lang siya. Mas naging masaya ako nung makita ko na nag-survive siya after Odette. Ibig sabihin, yung design ko, at least na-test siya sa Category 5 na typhoon. At nag-survive siya. Kahit umangat man yung dagat, nag-storm surge man dito, buhay pa rin siya. So, happy ako na kahit maliit, pero it was able to withstand a Category 5 typhoon at napapakinabangan ko until now. So, ang advice ko lang dun sa mga nagpaplano na gumawa ng Tiny White House, first is, consult talaga ng local building code. Tingnan mo kung ano yung mga kailangan na i-comply kasi yun yung pinakauna na mag-grant sa'yo kung makakagawa ka ba ng bahay na legal or hindi. Pangalawa, mag-research ka based sa kung ano yung gusto mo. Kasi minsan, bigay lang tayo ng pera, hinahayaan natin si architect na gumawa. And then, at the end of the day, ipapaulit mo kasi hindi ka satisfied or hindi mo gusto yung hitsura. Ganon din sa gamit sa ilalim, sa tiles. Kailangan mo talagang aralin kung ano yung wood na angkop sa budget mo, angkop sa purpose. And then, siguro last is, try to explore other structures also personally. So yung future plan ko with this property, this is a 2,000 square meter lot. Kung makikita nyo, sa tabi ng Tiny White House, meron ng ongoing construction na pangalawang another Tiny White House. Pero iba na yung inspiration nun. Pero siguro hanggang 2 or 3 villa lang ako kahit malaki pa yung property ko. Yung reason is that gusto ko pa rin mapanatili yung Siargao vibes na maraming coconuts, maraming pagsisilungan, parang gano'n. Kasi kung titingnan mo, halos lahat ng kapitbahay ko dito, pinuputol na nila yung coconuts kasi nagsilagayan sila ng malalaking structure. So, nawala na yung pagiging vibe ni Siargao na dati nga tinatawag itong Islas de las Palmas. Ibig sabihin, island na puro palm tree or coconuts. So, mawawala yung, parang it defeats the logic na paano mo patatawagin na ganun kung wala na yung vibe. So, yun. It will stay parang this way na maraming coconuts. And then kung magdadagdag man siguro ako, siguro isang villa na lang na fully functional na kitchen. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.